Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman po akong muli na late na naman. Ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa panibagong kwento na ating pagsasaluhan ngayong araw na ito. Today is Sunday. I hope you had all a great Sunday, a great weekend. Pero bago ang lahat, nais ko munang taus-pusong magpasalamat sa lahat ng mga nakasuporta sa atin. Mula pa nung simula na lagi talagang nag-aabang kahit na nalilate tayo paminsan-minsan ng upload katulad ngayon. Pero andyan pa rin at nakikinig at nanonood at nag-aabang. Maraming salamat po sa inyo. And syempre sa mga bago nating subscribers, hello po, welcome sa ating channel. Naway magustuhan nyo po dito at magustuhan nyo ring i-share ito sa iba nyo pang mga kakilala para naman malaman nila na meron palang ganitong uri ng channel na babae yung nagbabasa. Kasi karamihan ay lalaki, hindi ba? Pero maraming salamat pa rin at sinusuportahan niyo ako. Thank you so much. At dahil dyan, nako, babasahin natin ang ilan sa inyong mga pa-shoutout at syempre mga komento. Pero kung hindi naman mabasa yung sa inyo, please huwag kayong magtampo. Comment lang kayo ng comment dahil may mga panibago tayong videos na i-upload. Baka doon ko mabasa ang inyong mga komento at pa-shoutout. Nako, simulan na natin para marami tayong mababasa. Hi kay Jonalyn Cabrera, maraming salamat. Pumapayat ako, hindi nga, tumataba eh. Charot lang. Hi kay user ZG6X. Ayun, maraming salamat sa'yo. Rose Lampil, thank you so much. Marami na raw silang na-addict at araw-araw na nakikinig at nag-aabang sa ating mga videos from Kuwait. Maraming thank you. And kay Jonalyn pala from Bahrain, hello sa'yo. Kay SP Amor Groyal, maraming salamat. Hello po kay Lori Anoyo. Kay beautiful, ano ba yun? Kay beautiful Sophia Girl or Sonia Hamer. Birthday niya raw sa May 7. That will be on Tuesday. Happy birthday sa'yo. Happy birthday sa lahat ng mga nag-birthday at magbi-birthday ng May. Hi kay Josephina. Maraming salamat. Kay Clarissa Borsen. Ano ba yan? Laging na-exit. Clarissa Borsena, maraming salamat sa inyo. Sa taga San Jose del Monte, Bulacan, Arian San Josenio. Ayun, Marilyn Manara, maraming salamat. Jessica Cruta, Jane Delgado, thank you so much. Harbor 2368, maraming salamat sa iyo. Christina Season, hi raw kay Ambo, Maricel May, Gina, Emily B, Rose, Riza, Jeanette, and Jocelyn and Delia. Maraming thank you sa inyo. Hello kay Shumi9688, Milagros Guerrero, maraming salamat. Florlene Filiarca from Riyadh, thank you so much. Ami Ibanez, ayun, maraming salamat sa iyo, Ami. Hello kay Josephine Mapalad, maraming salamat. Dina Aliparo, Sally Buma, Melvin Elpa, thank you so much. Doris De Leon, ayun, ako din Mama Mia, hindi niyo ako na-shoutout, ayun, oo, na-shoutout na kita ngayon ha. Ricky Boy, hello, maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig sa atin from Dammam, Saudi Arabia, Australia, Saudi Australia. Hello kay Christine Paule or Katipoli, maraming salamat sa mga taga Zambales. And sa asawa niyang si Josh na lagi raw nakikinig mula day 1. Thank you. Joey Selgacho, maraming salamat. Reagan Reyes, thank you so much. Ayun, si Muningski pala ito, nakikigamit lang ng account ng asawa. Hello naman kay Marilyn Castillo, maraming salamat po. Maestrang Kabukid, maraming salamat sa iyo. Ayun, from Hagunoy, Bulacan, thank you so much. Malapit na raw siyang mag-share ng sarili niyang kwento. Uy, sana naman mag-share ka na. Gracie Gracia, maraming salamat po. Ayun, marami raw siyang inaabangan sa atin. Thank you so much, Graciel from Taiwan. Gloria Villonar, thank you so much sa iyo. Pipay Garcia, Jean Villa, maraming salamat. OFWs from Kuwait while cooking. Ay, naka-4 raw na mukbang siya ng ating kwento. Ay, maraming salamat naman. Irene Bitoy, Honey Lee, maraming salamat na laging nakaabang. Paul Pagun-Pagon, Dino Ismael, Chinky Limbagan, maraming salamat.
Charo Silyao, thank you so much at na-enjoy mo ang pakikinig nitong ating channel. At sa lahat po ng mga hindi natin na shout out, maraming salamat pa rin sa inyong laging pakikinig. Marami pa pong hindi natin na shout out kasi nga late na tayong nag-record ngayon. So marami ng comments na hindi natin nababasa, pero huwag kayong mag-alala. Sa mga susunod na araw, sigurado naman ako na mababasa na natin iyang mga kwento nyo at syempre yang mga pa-shoutout nyo. Naku naman, maraming thank you sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Medyo cute lang ang kwento natin ngayong araw na ito. Pinadala sa atin ng isa nating tagapakinig na nagpapatago sa pangalang Joyce. Parang cute lang ang kwento niya. Wag na nating patagalin. Alam kong excited ka na. Andito na po ang paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Paano pag hindi ka raw crush ng crush mo? Mahirap daw ang ganong sitwasyon. Mahirap daw na gusto mo ang isang taong hindi ka naman gusto. Pero paano kung crush ka pala ng crush mo? Kaya lang pareho kayong nagkahiyaan noon. Pareho kayong hindi mapakali at hindi makapagsalita. Pareho kayong hindi makaamin sa isa't isa. May pag-asa pa ba na madugtungan ang inyong pagtitinginan kung 30 taon na ang nagdaan? Dear Mama Mia, magandang araw sa inyo. Palagi ko pong naririnig yung sinasabi nila na bakit hindi ka crush ng crush mo. Pero yung sa akin, Mama Mia, iba po ang realidad ko. Ang akala ko noon na hindi ako crush ng crush ko ay mali pala. Dahil pareho pala kami ng nararamdaman sa isa't isa. Ang problema nga lang, Mama Mia, ay 30 taon na ang lumipas mula nung maging crush namin ang bawat isa. Mama Mia, ako po si Joyce. Itago niyo po ang tunay kong pangalan dahil alam ko po na hindi po yun ang nakikita mong email address ko at email name ko. Mama Mia, ayoko po na magkagulo. Ayoko po na merong mga damdamin na masasaktan. Kaya naman pinapatago ko na lang talaga sa inyo ang iba pang mga detalye nitong kwento ko, pati na rin ang pangalan ng mga taong involved dito. Mama Mia, itago na lang natin ang crush ko sa initial na JS. Bata pa lamang ako ay crush ko na si JS. Mga 11 years old pa lang ako ay napapansin ko na noon na cute siya at yung may dating ba. Maganda yung kanyang mga mata. Maganda rin pati yung kanyang skin. Maganda yung buhok niya. At higit sa lahat, mukhang lagi siyang mabango. Yung itsura niya pag tinitignan mo ay mukha siyang bagong ligo palagi. Grade 5 pa lamang ako, Mama Mia, ay crush ko na siya. At ako naman ay hanggang nakaw tingin lang noon sa kanya. Lagi ko siyang nakikita sa klase. Lagi akong nagpupunta doon sa mga tita ko at lolo ko na nakatira lang sa isang compound na malapit sa bahay nila. Mama Mia, barkada rin po siya ng mga pinsan kong lalaki. Kaya naman kahit ang totoo ay ayoko naman talagang nagpupunta doon sa bahay ng lolo't lola ko, ay pinupuntahan ko pa rin, Mama Mia. Dahil nga po, crush ko si JS. Siya po talaga ang dahilan kung bakit nagpupunta ako lagi sa mga bahay ng mga pinsan ko. Mama Mia, wala po akong ibang pinagsabihan nung elementary ako tungkol sa pagkakagusto ko sa kanya. Normal naman sa mga kaidaran ko noon na meron talagang mga crushes. Kaya lang ako, Mama Mia, ay nahihiya. Nahihiya ako dahil pakiramdam ko naman ay hindi kami bagay sa isa't isa ng crush ko. Mama Mia, nilihim ko po ang nararamdaman ko. Wala pong ibang nakaalam dito. Maliban lamang sa sarili ko. Maliban lamang sa diary ko na gabi-gabi kong sinusulatan, lalo na kapag nakikita ko siya sa school o kapag nakikita ko siya
dun sa kanila. Lagi po siyang nagpupunta sa mga bahay ng pinsan ko. Kaya naman Mama Mia, ako rin ay nagpupunta doon para makihalubilo sa mga pinsan kong babae. Pero ang totoo, front act ko lamang po yung pagpapakita ko sa mga pinsan ko. Yung pagsasabi ko na komportable ako sa kanila. Well, totoo naman, komportable naman ako sa mga pinsan ko. Kaya lang nakakadagdag talaga ng inspirasyon kapag nakikita ko si JS doon. Pero Mama Mia, yung pagka-crush ko sa kanya ay hanggang dun lang talaga. Kahit na iisang school lang po ang pinag-aralan namin, ay wala namang pagkakataon na naging mag-classmates kami. Kaya wala rin talagang pagkakataon na maging close kaming dalawa. Hanggang tingin lang ako sa kanya. Yun bang mga kanta dati Mama Mia, na pasulyap-sulyap? Yun po ang theme song ko noon sa kanya. Dahil ako ay lagi lang sumusulyap sa kanya mula sa malayo. Kapag nandun naman siya sa mga bahay ng pinsan ko ay nag-hi lang kaming dalawa. Hindi naman kami formal na pinakilala sa isa't isa. Parang yung mga bata lang dati na kapag nagkita, nalaman sa kung sino ang tunay na pangalan ng isa ay ganun lang. Walang formal na introduction para sa isa't isa. Hanggang sa mag-high school na nga ako Mama Mia. At nung nag-high school ako ay nagtayo ng maliit na sari-sari store ang mama ko sa tapat ng bahay namin. Actually, Mama Mia, mga ilang hakbang lang talaga mula sa pintuan ng bahay namin yung tindahan na yon kasi hindi naman kalakihan ang bahay namin noon. At dahil nga Mama Mia, kahit sari-sari store yun ay halos kumpleto naman kami sa mga bilihin, ay marami pong tumatambay sa harapan ng tindahan namin. Marami pong pumupunta doon. Tatambay, lalo na yung mga kalalakihan kasi nagtitinda rin kami noon ng alak. Kaya madalas ay may nag-iinuman sa harapan ng tindahan namin. May pinatayo din kasing mga maliliit na upuang semento ang mga magulang ko sa harapan ng aming tindahan. Kaya merong pagtatambayan kung sino man ang gustong uminom. Madalas, Mama Mia, ay hindi talaga ako natutuwa kapag may mga grupo ng lalaki na nag-iinom doon sa harapan ng tindahan namin. Kasi kahit na lumalaki naman na yung kita namin at kahit na nabibili ko yung mga projects ko dahil sa tindahan na yon, Mama Mia, naiirita pa rin kasi ako dahil hindi kami nagsasara ng maaga at dahil doon napupuyat po ako. Lalo na kapag Friday at Saturday, Mama Mia. Ako kasi ang pinagbabantay ng mama ko sa tindahan kapag gabi na. At kapag Friday at Saturday, marami po talagang nag-iinuman sa harapan ng aming tindahan. Yun po ang dahilan, Mama Mia, kung bakit napupuyat talaga ako. Ayoko talagang nag-e-entertain ng ibang tao. Well, nasa tindahan lang naman ako at gumagawa ng kung ano-ano. Naglalaro ng kung ano-ano para wag mapuyat kaagad. May mga pagkakataon pa nga dati Mama Mia na nagdadabog talaga ako sa harapan ng mga magulang ko dahil ayoko mag-entertain ng kahit na sino. Kahit pa nga paminsan-minsan ay mga relatives naming mga binata sa father side ko ang nag-iinuman sa harapan. Ayoko talaga ng ganun Mama Mia. Nakakairita, masakit sa tenga yung ingay nila at syempre mas gugustuhin ko na noon na nasa kwarto na lang ako nag-e-emote at nagde-daydream tungkol sa buhay ko sa hinaharap, lalo na tungkol kay JS. Ayoko talagang napupuyat noon para sa mga lalaking yun. Pero ano bang magagawa ko? Wala naman akong choice, Mama Mia. Anak lang ako at kapag inutusan ng magulang, walang magagawa kundi ang sumunod na lang. Pero Mama Mia, isang gabi yun ng Friday ay gulat na gulat ako dahil ang unang grupong dumating ay ang mga pinsan ko sa mother side. Ang mga pinsan ko na kapitbahay lamang ni JS. Bigla silang nagpunta doon, Mama Mia. Ang sabi nila ay napagkasunduan daw nila na mag-inuman dahil mukhang nanalo sila sa pustahan sa basketball. May mga maliliit kasing paliga dun sa amin. Nagpupustahan yung mga kalalakihan sa laro at kapag nananalo, yung kanilang panalo ay pinang-iinom at pinang-food trip. At yun nga, Mama Mia,
Nanalo nga sa pagkakataong yon ang mga pinsan ko sa basketball. Nung una ay medyo nairita pa ako. Sabi ko bilisan nilang uminom dahil baka mapuyat na naman ako at meron pa akong gagawing project. Kaya lang, ilang sandali pa Mama Mia, ay parang may dumating na galing sa langit. Parang anghel sa aking paningin. Oo, si JS yun Mama Mia, yung crush na crush ko. Ewan ko ba pero para akong lumaklak ng ilang bote ng energy drink nung makita ko siya. Bigla akong nabuhayan ng loob, bigla akong sumaya. Mama Mia dahil doon ay kinakausap ko ang mga pinsan ko. Kinakausap ko sila at sinasabi ko na kung gusto pa nilang umorder ay ayos lang. Kasi gagawin ko na lang kinabukasan yung project ko at nawala na rin naman ako sa mood para gumawa ng project. Talaga? Kanina lang halos palayasin mo na kami. Sabi ng isa kong pinsan. Naku hindi. Pasensya na kayo, medyo nairita lang talaga ako kanina. Palusot ko pa. May isa pa akong pinsan Mama Mia na humirit na baka may nagpabago lang talaga ng isip ko. Pero hindi ko na yun pinansin para hindi na lumaki pa. Ayoko rin kasi na mapahiya ako sa harapan ni JS Mama Mia. Baka sakaling hindi niya magustuhan ang pangangansyaw ng mga pinsan ko sa amin at baka bigla na lang siyang umalis. Nung mga panahon kasi na yun, Mama Mia ay nagkakasya at nakokontento na lang ako kapag niningitian niya ako kahit isang beses lang sa isang linggo. Ganun katindi ang tama ko noon sa kanya. First year or second year high school yata ako noon. Hanggang sa mula nga nung araw na yon Mama Mia ay napapansin ko na lagi na lang silang nagpupunta sa tindahan namin. Dun sila nagkukwentuhan hanggang sa malasing sila pare-pareho. Mama Mia, halos linggo-linggo ko na rin ina-anticipate ang weekend dahil alam ko may isang araw sa weekend Mama Mia na pumupunta doon ang mga pinsan ko sa mother's side kasamang ang crush na crush kong si JS. Mama Mia, dahil nga doon ay lalo akong nahulog sa crush ko. Lalo akong nagkagusto sa kanya. Lalo pong tumindi ang nararamdaman kong kilig kapag nakikita ko siya. Kahit na ang totoo Mama Mia ay hindi naman talaga kami masyadong nagpapansin ng dalawa. Ang crush ko na si JS Mama Mia ay hindi ako kinakausap ng matagal. Hanggang kumusta na. Yun lang ang alam niyang itanong sa akin. Yun lang ang alam ko ring sagutin. Ayos lang. Ikaw kumusta? Ayos lang din. Hanggang dun lang Mama Mia. Walang masyadong tinatagal yung usapan namin. Na para bang wala kaming common interest. Na para bang hindi namin gusto yung mga pag-uusap namin at nauobliga lang kami. Siguro sa side niya ganon. Pero sa side ko Mama Mia, hindi po ganon. Hindi ako nauobliga lang kundi gusto ko talagang kausapin siya. Kaya lang nakakahiya naman kapag nauna akong makipag-usap sa kanya. Kapag nauna akong magtanong ng kung ano-ano. Hindi naman kasi ako ganong uri ng babae. Kaya naman Mama Mia, tinatago ko pa rin hanggang sa mga sandaling yon ang nararamdaman ko sa kanya. Ang totoo niyan kahit nung nag-high school na kami ay same school lang po kami nag-aaral. Pero hindi pa rin kami magkaklasing dalawa. Madalas ko siyang nakikita sa campus at kilig na kilig ako Mama Mia sa tuwing nakikita ko siya kasi sa bawat araw, buwan, linggo at taon na dumadaan ay parang papagwapo siya ng papagwapo. Lalo na habang nagbibinata na siya. Habang yung kanyang katawan Mama Mia ay nawawala na sa payat moments niya o sa payat era niya. Habang lumalaki po ang kanyang edad, nagbabago ang kanyang boses, nagbabago ang kanyang pangangatawan, ay lalo lang namang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Lalo na kapag naka-uniform na siya ng ROTC. Ang kisig-kisig niyang tignan. Pakiramdam ko noon ay para siyang mga lalaking bida sa pelikula. Napakagwapo, napakalakas ng appeal at napakalakas ng dating. Mama Mia, kahit na ganoon, kahit na
Gumagrabe ang nararamdaman kong pagkagusto sa kanya ay wala rin namang nagbabago sa aming relasyong dalawa. Walang nagbabago sa pagtitinginan namin. Kahit na nagkakasalubong kami noon sa school, ay never naman kaming nagkatinginan. Never rin kaming nagpapansinan, Mama Mia. Napapansin niya lang ako kapag mga pinsan ko ang kasama niya. Kasi nga, nauobliga akong pansinin yung mga pinsan kong yun. At syempre siguro, nauobliga rin siya na pansinin ako. Pero kapag ibang mga kaklase niya ang kanyang kasabayan at iba rin ang mga kasama ko, ay wala talaga kaming pansinan na animoy hindi magkakilala. Kahit hi man lang ay wala. Mahiyain siguro talaga siya. That I know for sure. Siguro nga, Mama Mia, pareho kaming nahihiya sa isa't isa. O siguro, hindi naman gano'n ang nararamdaman niya sa akin. Hanggang sa nung 4th year high school na ako, Mama Mia, ay pinalipat ako ng mga magulang ko ng paaralan. Meron kasing nangyari doon sa pinagtatrabahuan ng papa ko na kailangan naming lumipat. Kailangan naming umalis, Mama Mia, dahil nasa ibang lugar na nakadistino ang papa ko. Ang mama ko kasi ay laging gusto niyang kasama kung saan man madidistino ang papa ko. At dahil mga anak lang naman kami, ay wala talaga kaming nagagawa noon kundi gawin ang kung anumang pinag-uutos nila at kung anumang gusto nila. Hanggang sa, Mama Mia, nalayo na rin ako sa mga kamag-anak ko, sa mga pinsan ko at sa crush ko. Mama Mia, naging malayo na ako sa lugar ng crush ko noon kasi malayo nga yung lugar na nilipatan ko at malayo din yung school na nilipatan namin. Pero Mama Mia, dumating din sa punto na bumalik din kami sa dati naming lugar. Alam mo ba, Mama Mia, nung binalita sa akin ng mga magulang ko na babalik na kami sa dati naming bahay, ay halos tumalon ako sa tuwa. Masaya ako nung mga panahon na yon. Dahil ibig sabihin, makikita ko na naman si JS. Kahit na wala naman kaming relasyon at kahit na hindi naman talaga kami magkakilala kung tutuusin, ay excited pa rin akong makita siya. Excited pa rin akong malaman kung kumusta na siya. Bumalik nga kami sa bahay namin nung 17 years old na ako. At doon, Mama Mia, nag-start na naman silang pumunta sa bahay namin dahil muli na namang binuksan ng mama ko ang aming tindahan. Ganun pa rin yun. Inuman pa rin sila. At lalong lumalakas silang uminom dahil siguro ay nagbibinata na. Siguro ay wala nang bawal-bawal pa sa mga magulang kaya lumalakas din ang loob nilang uminom. At nung pagbalik ko doon sa lugar namin, Mama Mia, ay gulat na gulat talaga ako sa lola ni JS. Kasi nga yung lugar namin, Mama Mia, ay halos magkakilala lang ang mga tao. Isang araw, bumili sa tindahan namin ng lola ni JS at ako ang nagbabantay nun. Habang binibigay ko sa kanya ang mga binili niya at sinusuklian ko ang kanyang dalang pera, ay bigla na lang siyang nagsalita. Joyce, naniligaw ba sa'yo yung apo ko? Po? Halos mabilaukan ako ng sarili kong laway noon. Po, sino pong apo? Marami din kasi siyang apo, Mama Mia, na halos kasing edad ko lang. Si JS? Nililigawan ka ba niya? Tumawa na lang ako, Mama Mia. Pero bago pa ako makasagot ay sinabi niya agad ang gusto niyang sabihin. Nako, kung nililigawan ka ng apo ko, sagutin mo na agad ha. Dahil kapag sinagot mo, nako, ako talaga ang mangunguna sa preparasyon nyo para sa inyong kasal. Mama Mia, hindi po ikinakaila sa akin ng lola ni JS na gustong gusto niya ako noon. Na ang gusto niya ay ako ang maging girlfriend ni JS. Botong-boto raw talaga siya sa akin, Mama Mia, dahil nakikita niya raw ang sarili niya sa akin nung kabataan niya. Hindi raw ako katulad ng ibang mga babae na mahilig gumimik, ng ibang mga babae na mahilig bumarkada. Kaya naman gustong-gusto niya ako para sa apo niya. Akala nga niya noon dahil halos araw-araw nang nagpupunta ang mga pinsan ko at si JS sa bahay namin or sa tindahan namin para uminom, akala niya ay nanliligaw sa akin. Kaya naman lagi niyang sinasabi na sagutin ko na raw agad ang kaniyang apo.
Sabi nga niya Mama Mia, pag sinagot ko raw ang apo niyang si JS, ay mamamanhikan raw talaga sila agad at ipapakasal niya kaagad kaming dalawa. Natawa na lang talaga ako noon sa kanyang mga tinuran. Kasal agad, ni hindi pa nga nanliligaw yung apo niya. Pero deep inside Mama Mia, alam mo bang kilig na kilig ako at kilig na kilig ang pakiramdam ko? Nakakakilig pala talaga kapag gusto ka ng lola ng crush mo para sa crush mo. Mama Mia, kahit na ganun, kahit na paminsan-minsan na tinutukso na kami ng mga pinsan ko at ng lola niya, ay wala pa rin nangyayari. Wala pa rin development sa aming dalawa. Hanggang sa umabot na lang ako noon sa edad na 18 years old. Ni hindi man lang ako nagka-boyfriend noon Mama Mia. Kasi nga, kahit na may mga nanligaw naman sa akin at may nagpapalipad hangin naman, ay wala talaga akong nagugustuhan ni isa sa mga yon. Ang tanging gusto ko lang talaga noon ay si JS. Siya lang talaga ang crush ko Mama Mia. Kaya naman NBSB ako noon nung mag-legal age na ako o no boyfriend since birth. Pero Mama Mia, dahil hindi na ako nag-aral noon ng college, ay nagdesisyon po akong maghanap na ng trabaho sa Maynila. May mga pinsan kasi ako Mama Mia na nandoon na rin at nagtatrabaho. Ang totoo niyan, ayoko naman talagang umalis sa lugar namin. Pero wala rin naman sigurong patutunguhan ang nararamdaman at ang damdamin ko noon para kay JS. Kaya naman Mama Mia, hindi ko na lang iniisip yon. At nung nagpunta na nga ako ng Maynila para magtrabaho, doon na rin may mga iilang lalaking nanligaw sa akin. At doon na rin ako pumayag Mama Mia na magpaligaw na sa iba. First boyfriend ko po ay si Alex. Si Alex Mama Mia ay mabait, gwapo at kasamahan ko siya sa trabaho. Kaya nga siguro ay nagustuhan ko rin siya dahil may pagkakapareho silang dalawa ng ultimate crush kong si JS. Same hairstyle, same din sila na gwapo at mukhang mabango. Siguro nga Mama Mia, si JS talaga ang hinahanap ko noon. Hindi rin naman nagtagal ang relasyon ko kay Alex. Oo Mama Mia, aaminin ko na may nararamdaman din naman ako kay Alex lalo na kapag nagiging sweet siya sa akin. Pero hanggang dun lang, hindi na po tumagal at hindi na po grumabi pa ang nararamdaman ko. Siguro nga Mama Mia dahil si JS pa rin talaga ang nilalaman ng puso ko noon. Hanggang sa nalaman ko na lang Mama Mia isang araw na nag-asawa na pala si JS. Alam mo ba Mama Mia na masakit para sa akin yon? Masakit para sa akin na hindi man lang kami nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ni JS. Pero inisip ko noon Mama Mia na siguro nga hindi talaga kami ang nararapat sa isa't isa. Hindi talaga kami ang bagay sa isa't isa. At sadyang hanggang crush lang talaga ang nararamdaman ko sa kanya noon. Ang totoo niyan Mama Mia, matapos kay Alex ay nagkaroon pa ako ng ibang mga boyfriends. Yung iba nagtatagal, yung iba naman ay hindi. Yung iba ay nasaktan ako, yung iba naman ay ako ang nakasakit. Iba't ibang klase ng kwento pero hindi po sila ang focus nitong kwento ko at nitong sulat ko. Hanggang sa Mama Mia, nagdesisyon ako noon na mag-abroad. Nagdesisyon ako noon na doon na magtrabaho sa abroad Mama Mia. Sinuwerte naman ako Mama Mia na nakakuha agad ng trabaho. At doon po sa abroad, doon ko nakilala ang lalaking inilaan para sa akin ng Panginoon. Mama Mia, sa unang anak po ni JS at ng kanyang asawa ay ginawa pa talaga nila akong ninang. Yung kanyang naging asawa kasi Mama Mia ay kakilala ko lang din. Yung kanyang naging asawa ay kabaryo lang din namin. At isa po sa mga kaibigan ko. Mama Mia, kinuha nila akong ninang sa kanilang unang anak. Pero dahil wala ako sa Pilipinas nung mga panahon na yon, ay hindi ako naka-attend ng kanilang binyag. Mama Mia, kahit na kilala ko ang kanyang asawa at naging casual na magkakilala kami noon Mama Mia, ay hindi ko alam kung bakit may dumarating na balita sa akin.
Hindi ko alam kung totoo, hindi ako sure. Pero ang sabi-sabi kasi ng mga kaibigan ko at ng iba kong mga pinsan ay napikot lang daw si JS nung babae kaya sila naging mag-asawa. Ang sabi nila, Mama Mia, ay hindi naman daw talaga mahal ni JS yung babaeng kanyang pinakasalan. Oh well, wala na akong pakialam doon. Wala na rin ako doon dahil hindi naman ako kasama sa kanilang relasyon. Mama Mia, hindi na ako sa Pilipinas nakatira nung mga panahon na yon dahil nga nakilala ko na rin ang aking napangasawa. Pero kapag may pagkakataon, Mama Mia, at kapag may budget, ay umuuwi naman ako sa amin. Tinataon ko talaga na fiesta sa aming bayan at baryo kapag umuuwi ako. Mama Mia, kapag umuuwi po ako ng Pilipinas ay nagpupunta naman si JS sa bahay namin just to say hi. Kasama niya lagi yung inaanak ko na anak niya. Mama Mia, pareho pa rin. We don't really talk na yung talk talaga na masasabi mong nag-uusap ang dalawang magkaibigan. Para kaming magkaibigan na hindi. Ewan ko ba? Hanggang hi lang, kumusta, kailan ka dumating? Hanggang dun lang ang mga tanong niya. Walang mga tanong tungkol sa mga personal na buhay. Walang mga tanong tungkol sa kung ano-anong mga bagay. Hanggang dun lang talaga at wala namang nagbago. Not until 2 years ago, Mama Mia. 2022 nung nasa Pilipinas ako at umuwi dahil nga fiesta noon sa amin. Nagulat ako, Mama Mia, dahil nung araw ng fiesta ay bigla kasi siyang dumating sa bahay namin. Medyo late na rin yun at gabi na. At lasing din siya. Mama Mia, I still get butterflies kapag nakikita ko siya. After more than 30 years ng pagkakaroon ko ng gusto sa kanya. Oo, more than 30 years, Mama Mia, dahil 40s na kami. Pero believe it or not, until 2022 ay napapanaginipan ko pa rin siya. Hindi ko alam kung bakit, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit ganun pa rin kalakas ang dating niya sa akin. Siguro dahil never naman akong nagsabi sa kanya o kahit na kanino tungkol sa feelings ko para sa kanya. Ang tanging nakakaalam lang sa nararamdaman ko, Mama Mia, at sa naramdaman ko noon ay ang naging asawa ko. Siyempre, Mama Mia, dahil gabi na noon at alam ko na ako lang naman ang pinuntahan niya sa bahay, ay hinarap ko siya. Wala na kasi noon ang mga pinsan ko at pareho nang nakauwi sa kani-kanilang mga bahay. Hanggang sa nag-usap na kaming dalawa. Hindi ko siya maintindihan, Mama Mia, pero lagi niyang sinasabi sa akin na alam mo na. Alam mo na. Ano? Anong sinasabi mo? Alam mo na. Anong alam ko na? Tanong ko. Ilang saglit pa siyang hindi nagsalita. Uy, JS, ano yung alam ko na? Yung ano? Yung noon? Yung nung mga bata pa tayo? Alam mo na yun. Sabi niya na hindi ko alam, Mama Mia, kung dahil ba sa alak kaya namumulang kanyang mga pisngi o dahil ba sa hindi niya magawang sabihin sa akin ang kanyang mga gustong sabihin. Habang ako naman ay litong-lito noon. Paulit-ulit kong tinatanong sa kanya kung ano ba yon. Ano ba naman yun? Ano ba kasi yung alam ko? Sabihin mo na nga kasi hindi ko naman talaga alam. Baka ikaw lang ang nakakaalam, sabi ko. Sabi niya, Mama Mia, ay may sasabihin daw siya sa akin. Kaya nag-antay ako. Diba, Joyce? Diba nung bata pa tayo, lagi kaming nagpupunta dito sa inyo? Oo, nagpupunta kayo sa tindahan namin kasi nag-iinuman kayo ng mga pinsan ko. Syempre, pupunta ba kami doon? Kaya nga, 'di ba, nag-iinuman kayo. Pero Joyce, ako ba sa tingin mo pupunta doon kung wala naman akong purpose? Kahit maglakad kami noon ng napakatagal o magbike kami. Kahit na malayo yung tindahan nyo mula sa bahay namin at sa bahay ng mga pinsan mo,
Bakit sa tingin mo dun pa rin kami nagiinuman sa inyo? Eh hindi naman talaga mura yung mga tinda ninyo. Pare-pareho lang naman at may mga tindahan naman na malapit dun sa amin. Kapag nga inuutusan ako ng mga magulang kong may ipabili, kahit na malayo yung tindahan nyo, dun pa rin ako bumibili. Nagbabike at kapag sira yung bike ko ay naglalakad para lang makapunta sa inyo. Mama Mia, nung mga panahon ko lang din naisip na oo nga no, kahit nga naman pala talaga noon na wala ang mga pinsan ko at kung ano-ano lang ang binibili ni JS ay sa amin pa rin siya bumibili. Tulad ng vetsin o di kaya ng paminta, suka at kung ano-ano pa. Dun Mama Mia ay unti-unting naging malinaw sa aking isipan ng lahat. Pero nagulat pa rin ako sa kanyang mga pinagsasabi. JS, anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Joyce, hindi ko alam pero dahil lasing ako ngayon, dahil meron akong lakas ng loob ngayon, kaya sasabihin ko na. Hindi ko alam kung nahahalata mo pero noon pa man, ay gusto na talaga kita. May gusto na ako sa'yo, lalong-lalo na nung nag-high school na tayo. Kaso nahiya lang ako nun sa'yo At isa pa, syempre, yung tatay mo. Kilala naman talaga na mabagsik dito sa atin yun, di ba? Kaya natakot talaga ako sa tatay mo. Mama Mia, nagulat talaga ako noon sa mga pinagsasasabi ni JS sa akin. Yung puppy love ko, yung secret love ko for so many years. All this time, Mama Mia, ay ako din pala ang sikretong itinitibok ng kanyang puso. Hindi ko alam kung manghihinayang ba ako nung mga panahon na yon. Hindi ko alam, Mama Mia, na dapat ba ay sisihin ko ang sarili ko noon. Hindi ko alam na yung crush na crush ko, yung lalaking dinidaydream ko gabi-gabi, araw-araw kapag mag-isa lang ako, ay crush din pala ako. Ang nakakainis pa, Mama Mia, kaya naman pala ang akala noon ng lola niya ay mag-boyfriend na kami ay dahil dun po sa kanyang laging pagpupunta sa amin at dun bumibili ng kung ano-ano. Marami palang mga nakakakita sa amin, mga kaklase, mga kakilala, na ang akala nilang lahat ay naging boyfriend ko talaga si JS. Ang akala nila ay nagkaroon kami ng relasyon dahil kahit daw talaga malayo mula sa bahay nila at marami namang tindahan na pwedeng mapagbilhan ay dun pa talaga laging nagpupunta si JS sa amin. Halos araw-araw po siyang bumibili sa amin noon, mula umaga hanggang gabi. Yun ay dahil lang pala, Mama Mia, sa kagustuhan niyang makita ako. Mama Mia, yung akala ng lahat ng mga babae na kaedaran namin na may crush sa kanya ay ako ang girlfriend ni JS. Kaya naman pala wala rin siyang naging girlfriend nung high school kami. Dahil kahit yung mga babaeng nagkakagusto sa kanya, Mama Mia, ay hindi rin pala makalapit sa kanya dahil ang akala ng mga ito ay kami ni JS ang magkarelasyong dalawa. Pero kahit na akala na ng lahat na girlfriend niya ako naman, Mama Mia, ay never pong nag-assume na may something between us. Kasi never naman talagang nanligaw sa akin si JS. Hindi ba, Mama Mia? Kapag naman kasi may gusto ang isang lalaki at para masabi mo na girlfriend kanya, dapat ay ligawan kanya muna. Kahit na ang sabi niya ay pinapakita niya sa akin na may gusto siya sa akin, pero wala naman siyang sinasabi kaya hindi ba nararapat lamang na hindi ako mag-assume? Mama Mia, kahit na ang akala nila noon na ang pinakagwapong lalaki sa lugar namin ay boyfriend ko, ako naman, Mama Mia, ay never naman na may nanligaw sa akin ng totohanan. Yung iba naman kasi ay pagpapalipad hangin lamang. Dahil ang sabi nila ay mukha raw akong maldita. Nung teenager ako, Mama Mia, ang sabi nila ay strikta raw ang pagmumukha ko. Pero marami raw ang nagkakagusto sa akin, yun ang sabi ni JS. Kasi maganda raw yung katawan ko.
sexy ako. Tinatawag nga ako noon ng mga kalalakihan raw sa amin na pantasya ng bayan, aka Joyce Jimenez. Kaya nga Mama Mia, yan ang peg kong pangalan sa sulat kong ito. Pero kahit na sinasabi ng karamihan, maging ng mga pinsan ko Mama Mia na naging pantasya ko doon sa amin, ay wala namang ni isang lalaking seryosong nanligaw sa akin. Pero Mama Mia, hindi ko na binibigyan ng dahilan o ng pansin pa yung sinasabi nilang crush ako ng bayan noon. Ang iniisip ko na lang Mama Mia ay yung mga panahon na sayang. Sayang kasi yung crush ko ay may crush din pala sa akin. May malaking panghihinayang akong nararamdaman. Pero kapag binabalikan ko naman ang mga nangyari Mama Mia, ay nasasabi ko na lang talaga sa sarili ko na siguro we are not destined to be together. Siguro kahit na panandalian lamang ay wala talaga sa mga tadhana at kapalaran namin nakasulat na magiging kami o magkakasama kaming dalawa. Pero Mama Mia, hindi ko talaga maiaalis sa isip ko ang mga isipin na kung paano kaya kapag nagkaroon siya noon ng lakas ng loob na sabihin sa akin yung nararamdaman niya sa akin noon. Mama Mia, paano kaya kapag nagkaroon ng lakas ng loob ang isa sa amin para magsabi ng tunay naming nararamdaman? Naging kami kaya? Nagkaroon kaya ng katuparan ang aming nararamdaman para sa isa't isa? Mama Mia, ang totoo dati, pinaplano ko po talagang umamin sa kanya. Pinaplano ko pong magsabi sa kanya tungkol sa nararamdaman ko at tungkol sa pag-ibig ko. Kahit pa nga dati bago pa siya umamin sa akin ay plano ko na ring mag-confess sa kanya. Kasi nga Mama Mia, ang sabi ko sa inyo, kahit na may asawa na ako noon, ay madalas ko pa rin siyang napapanaginipan. Madalas pa rin na pumapasok sa isipan ko si JS. Hindi ko alam Mama Mia. Pero nung umamin siya sa akin, ay para akong nagkaroon ng closure. Parang nagkaroon ng closure yung damdamin ko para sa kanya. Yung feelings ko para sa kanya. Maniwala kayo't sa hindi, Mama Mia. After po umamin sa akin si JS noon, ay hindi ko na siya napapanaginipan pa. Hindi na niya ako dinadalaw sa mga dreams ko. Hindi na rin basta-bastang pumapasok ang mukha niya sa isipan ko. Pero pag nagdadaan ako sa bahay nila Mama Mia, haaminin ko po, hinahanap-hanap pa rin siya ng mga mata ko. At mula nga po nung mag-confess siya sa akin ng kanyang nararamdaman ay hindi ko na siya muli pang nakita. Naitanong ko tuloy sa kapatid ko kung buhay pa ba siya. Hindi ko alam kung bakit gano'n ang naging tanong ko sa kanya noon. Actually Mama Mia, hanggang sa bumalik na ako noon sa ibang bansa ay hindi na nagpakita pa sa akin si JS. Ang pumunta na lang sa bahay nung sinabi ko na meron akong ibibigay sa inaanak ko na anak nila ay yung asawa na lang niya at yung bata. Mama Mia, inisip ko noon, nahiya kaya si JS sa akin? Nahiya kaya siya nung umamin siya sa nararamdaman niya? Ano kayang naging epekto sa kanya ng kanyang pag-amin? Nakahinga kaya siya ng maluwag? Katulad ko ay nabitawan niya kaya ang matagal na niyang damdaming tinitikim para sa akin o tinitikis para sa akin? O baka ibang naging dating sa kanya Mama Mia? Baka imbis na makalaya, baka napahiya siya sa kanyang pag-amin. Baka nagsisi siya kung bakit siya umamin sa akin. Pero Mama Mia, kahit na siguro sabihin sa akin ni JS na nagsisisi siya sa ginawa niyang pag-amin sa akin sa kanyang tunay na nararamdaman, ako naman Mama Mia ay naging masayang masaya. Dahil pakiramdam ko ay nakalaya ako sa more than 30 years kong damdamin para sa isang taong minahal ko mula lamang sa malayo. Actually Mama Mia, plano ko pong bumisita sa bayan namin this year. To check kung okay lang ba siya. To check Mama Mia kung okay na ba sila ng misis niya. Nung huli kasi ay nababalitaan ko na nagkakaroon sila ng problema.
Ayoko naman na maging ganon, Mama Mia. Dahil kahit na 30 years kong inilihim ang nararamdaman ko para sa kanya, aaminin ko naman, Mama Mia, na mula nung umamin siya ay napalaya ko na ang damdamin na yon. Nawala na yon at sigurado na ako sa sarili ko ngayon na mahal ko ang asawa ko. Ang akin lang ay ayokong maputol kung ano man ang meron sa amin ni JS. Ayokong maging awkward siya sa akin dahil sa umamin siya sa akin na may gusto din pala siya sa akin noon. We are all human after all, hindi ba, Mama Mia? Tao lang tayo at may mga damdamin. Hindi naman nakakahiya na umamin ka sa taong dating gusto mo na gusto mo siya dati. Wala namang nakakahiya sa pag-amin, Mama Mia, at hindi naman mali yun. Ang gusto ko na lang talaga ay maging good friends kami. Yun bang kaibigan talaga? Yun bang nagkukumustahan? Yun bang magkaibigan talaga? Dahil nga, ninang naman ako ng anak niya. Kaya nararapat lang na maging magkaibigan kami dahil pangalawa akong magulang ng kanyang mga anak o ng kanyang anak. Gusto ko lang talagang maging maganda at mabuti kaming magkaibigan. To be honest, Mama Mia, kahit na siguro may iba sa inyo na magtataas ng kilay, wala po talaga akong ibang intensyon. Yun lang naman talaga ang gusto ko. Ang maging good friends kami. No more, no less. Matatanda na rin kami pareho. Hindi na siguro magandang tignan na naaapektuhan pa kami sa mga damdamin namin 30 years ago. We need to age gracefully, ika nga. At ayoko, Mama Mia, na may isang taong ayaw sa akin. Ayoko na may isang taong nagagalit sa akin ng lihim. Ang gusto ko ay ibaon na lang namin sa limot at ituring na lang namin na magandang alaala ang mga nararamdaman namin noon sa isa't isa. Maraming salamat po, Mama Mia. Aminin ko po na enjoy po akong nakikinig sa inyo araw-araw. At ngayon po, yung aking foreigner na boyfriend naman ay sinasamahan na akong makinig sa inyong programa. Unti-unti ay natututo na rin siyang magtagalog dahil sa'yo. Mama Mia, marami din talaga siyang tinatanong sa akin kapag may mga sinasabi ka at binabasa kang kwento. Naging matyaga naman akong turuan siya. Sinabi ko rin sa kanya na magpapadala ako ng letter sharing about my puppy love or my secret crush. Sabi ko din sa kanya, Mama Mia, na kapag dumating sa punto na inaway niya ako, ay ikukwento ko talaga dito sa inyo. Natawa lang siya, Mama Mia. Maraming salamat po at gusto ko po na ipaabot sa inyo na patuloy po kayong magbigay ng inspirasyon, aliw at entertainment sa aming mga tagapakinig ninyo. Kayo po ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi ako masyadong naho-homesick sa Pilipinas. God bless po sa lahat at God bless po sa inyo, Mama Mia, at more power din sa inyong channel. Ang inyong avid listener, Joyce. Napaka-cute naman ang naging kwento mo, Joyce. Totoo ngang sayang. Sayang dahil hindi man lang kayo nagkaroon ng pagkakataon na maging kayo sana o di mas maging malapit kayo sa isa't isa ni JS. Pero sabi mo nga, baka hindi talaga kayo ang itinakda para sa isa't isa. Baka hindi talaga kayo nakatadhanang maging magkarelasyon kahit minsan o kahit sa maikling panahon lamang. Baka yun lang ang tadhana ninyo, maging magkaibigan. Hangad ko na naway nakamove on na rin si JS sa'yo dahil naamin na rin niya sa wakas ang nararamdaman niya sa'yo 2 years ago, hindi ba? Pero napakatagal naman nung pagka-crush na yon. More than 30 years. Grabe naman yon. Ako din naman ay nagkaroon din naman ng mga puppy love at mga crushes na ganon. Pero hindi naman ganon katagal. Grabe naman yon. Siguro nga dahil malihim ka at ayaw mong malaman ng iba yung nararamdaman mo. Pero masaya ako dahil nakalaya ka na sa damdamin na yon. Hindi naman ibig sabihin na kapag naiisip pa natin ang ating mga first love, first crush, o mga dating minahal, ay mahal pa rin natin sila o mas mahal natin sila sa mga taong nasa ating buhay sa kasalukuyan. Hindi naman ganun yon. May mga pagkakataon lang talaga na naiisip mo yung mga pamilyar na damdamin na nararamdaman mo dati, yung mga pamilyar na kilig na hindi mo maiaalis sa isip at puso mo, pero hindi ibig sabihin nun
na mas mahal mo sila kaysa sa mga taong kasama mo ngayon. May mga pagkakataon lang talaga na namimiss mo yung mga ganong uri ng pagmamahal o mga ganong uring kasimple, pero at the same time, medyo komplikado ring nararamdaman. Maraming salamat sa iyo, Joyce, at na-inspire pala kita na mag-share ng sarili mong kwento dito sa ating programa. Kung katulad ni Joyce ay may sarili ka ring kwento na nais mong i-share, naku, huwag ka nang mag-atubili. Pwedeng-pwede ka pong mag-comment mag-email sa atin. Mag-email lamang po kayo. Type nyo ha, huwag yung picture, baka isulat nyo tapos picturean nyo tapos email nyo. Huwag naman ganon. Type nyo na lang sa email. Kahit gaano kahaba pa yan, go lang, i-type nyo lang. Email lamang po, mamamia cdo0317@gmail.com. Huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share ang video na to sa lahat ng mga social media platforms ninyo. At huwag niyo rin kakalimutan na marami na po tayong videos, kwento na nai-upload. Yung iba pa nga, wala pang mukha ko. Yung first season natin ay walang mukha ko, kaya pwede niyo po yung mapakinggan. Dahil ibang style naman po yun ng pagbabasa at ng pagkukwento. Marami pa yun na pwede nyong gawing libangan. Please do click subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa bawat araw na meron tayong mai-upload na bagong video kahit na minsan ay late, katulad ngayon. At please po, wag nyo ring i-skip yung mga ads. Thank you so much sa inyong walang sawang pagsuporta. Meron po akong mga ibang social media accounts. Meron akong TikTok at saka Facebook, Mama Mia CDO. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Ako pong muli ang inyong nag-iisang tagapagkwento, tagapaghatid ng mga magaganda, masasalimuot at nakaka-inspire na mga storya ng buhay ng totoo nating mga tagapagsubaybay. Mama Mia po ang inyong lingkod. Magandang araw sa inyong lahat.